Okay, good morning mga kaibigan natin sa Hito Kaalaman. Yan, nandito na naman po tayo sa isang farm na ating inaalagaan. At yung mga isda dyan ay ako na rin po ang nag-deliver. At yan, nandito tayo upang alagaan itong mga isda at bilang isang technician consultant yan. Nagtatrabaho po tayo dito. Yan. Okay? So, bumaba ako dyan upang tingnan yung drainage. Kasi medyo may bara, medyo may napansin pala ako dyan na lumalabas doon sa drainage na mga isda. Okay, may mga sumasama doon. So, tiningnan natin. Yan, titingnan natin dyan kung may bara. Okay? O, ganyan po kalalim yan hanggang bewang ko. Halos nasa 1 metro po ang lalim po niyang tubig po na yan. At yan ay naglalaman ng mga almost kulang-kulang na 10,000 yung pan po na yan. At yan kinakapahan natin ng paa dahil nasa ilalim po kasi hindi natin malusong. Hindi natin maabot. Dahil medyo may lalim nga. Yan, tinitingnan natin yung labas dyan. Dahil hinahanap natin yung drainage dun sa ilalim. Yan, so nagpapaagos na rin tayo ng tubig. Upang maalis natin yung mga dumi. Yung mga excess na pagkain. Kasi medyo maraming pagkain na nailagay dito nung una. Yan. Okay, nakapa natin. Kaya medyo naalis kasi yung may net po kasi yung drainage po niyan. Oo, net lang po ang nakalagay na harang at medyo naalis po yung harang. Kaya may nakita tayo ng mga 2 o 3 pirasong hito fingerlings. Yan, lumublob na po tayo dyan mga kaibigan. Okay, so kinakapa ko kasi yung nasa ilalim at hindi ko makakapa kung nasaan baga. Yan, medyo malaki kasi yung tubo na inilagay dyan. Kaya, yan, medyo natanggal yung net sa pagkakakabit dyan. Pero okay na naman at naayos na rin naman yan sa bandang huli. Yan, papakita ko lang sa inyo yung aking mga activity dito. Yan, okay. So, nagpapaagos na tayo ng tubig upang yung mga excess na dumi, yung mga oil na nasa ibabaw ay matanggal din po. Napaka-importante na nagpapaagos tayo ng tubig sa ating pond. Hindi yung i-stack lang po natin ng 1 linggo o 2 linggo saka tayo magde-drain. So mahalaga din na nagpapaagos din tayo ng tubig dito. Yan. Para syempre nakakatikim din naman ng kahit papaano ng fresh water yung ating mga alagang isda. Oo. Okay? Saka sa pagpapaagos nga pala ng tubig ay mas nagiging healthy yung ating mga isda. Yes po, nagiging mas healthy at nagiging mas active kapag malinis po yung kanilang ginagalawan, yung kanilang tahanan ay magana po silang kumain. Yan, isang sikreto din po para sa magana at mabilis na paglaki ng ating mga alagang isda, dapat po malinis yung kanilang tahanan. Dapat malinis yung kanilang tubig. Dapat nagpapalit po tayo. Yan, 1 beses o 2 beses sa 1 buwan. Okay? Kapag maliliit pa, 1 beses sa 1 linggo. Yan, nagpapalit tayo dapat. Yan. Okay? So, yun, nakita natin na may butas nga diyan sa drainage. Yan. So, na-confirm ko na dyan na may butas nga, kaya nakakalabas ay na doon sa pinakailalim yung net na natanggal doon sa pinakailalim na drainage. Yan. So, ang gagawin ko dyan, mag-iikot-ikot ako dyan at kakapain ko yung mga dumi na doon sa ilalim. Dahil medyo napadami nung una yung paglalagay dito ng pagkain. Ayan. Tapos doon lang sa mga gilid, nakita ko yung mga isda na nandoon.
Syempre dahan-dahan din po tayo upang hindi natin masyadong mabulabog yung mga isda. Yan, dahil babago pa lang naman din talaga sila dito na bagong lagay ay yan, medyo naninibago pa sila dito sa environment nila. Yan, so bumaba tayo, medyo yumuko tayo dyan kasi kinakapa ko nga dyan yung mga dumi at napapansin ko, nakikita ko na sobrang dami nung feeds na nakakapa ko sa ilalim. Yan. Kaya din tayo nagpapaagos ng tubig at binuksan din natin yung drainage dyan upang makalabas po yung mga excess na pagkain ng mga isda na hindi nila nakain. Yan. Kapag hindi po nila nakain yan at tumagal po ng 3 hanggang 5 araw po yan dyan sa ilalim at lalo yung panyo ay naka-open o walang bubong, kapag natirikan po ng araw yan, yung bulok na pagkain na nandun sa ilalim at yung tirik ng araw, yung init ng tubig, maaari pong makapatay ng ating mga isda. Okay? So maaari pong makapatay ng dissolved oxygen o ng oxygen dun sa tubig. Yan po ay madalas na nangyayari. Yan, kagaya po ng mga nasa Taal, Batangas. Ano po, kung bakit may mga napifish kill ng mga tilapia po doon ay minsan ganun po ang nangyayari. Ano po, napapasobra yung pagkain tapos natitirikan ng araw. So, ang nangyayari, namamatay po yung mga isda. Yan, kung nababalitaan nyo po, kung nanonood po kayo ng news, yan, madalas po yan nangyayari sa Taal. So, dissolved oxygen ang problema po nila doon. Okay? So, ganun ang nangyayari. Napapasobra sila ng pagpapakain. Tapos, yun, minsan, summer, nangyayari yun. Yan. Kung mapapansin nyo po, kung nanonood po kayo ng balita. Yan, ang ginawa po natin yan, pasigsag yung ating lakad upang upang makapa ng aking mga paa at mga kamay yung mga feeds na doon po, ano po, sa ilalim. Yan. Okay, so medyo may dami din po yung feeds na doon at may solusyon na tayo na ginawa po diyan. Yan, may hagdan po diyan at aakyat po ako diyan. Yan. At ipapakita ko po sa inyo yung drainage o yung tubo na ilalagay ko po doon. Ano po? Yan. So, antayin nyo lang po yung tubo. Diyan lang po muna kayo mga kaibigan. Huwag po muna kayong aalis. Ito na po yung tubo. Okay, so ito yung lalagay natin doon sa drainage doon sa pinakailalim kasi natanggal yung net. Kaya nakakalabas yung mga hito fingerlings. Ngayon, may nakita na naman tayo doon na nasa labas na naman. So, lagyan na natin ito. Susok-sok lang natin to doon sa pinakailalim. Ano? Mas maganda nga kung may mga butas pa ito. Para pasok din yung mga dumi. Yan. So, ito lang. Nilagyan muna natin siya ngayon ng net. Okay? So, kaya nakakalabas pala yung mga hito fingerlings. May nakita na tayo doon na nasa labas. Ay, yun. Natanggal yung ganito niya doon sa pinakailalim. So, ngayon, lalagay po natin ngayon. Ano? Okay. So, ilalagay ko na po yung ano dyan, yung tubo po dyan. At yun. Maraming salamat po. Ano po? Sa panonood po dito sa aking video. At kung may mga gusto pong umorder ng hito fingerlings sa akin, ano po, ay kontakin nyo lang po ako sa Hito Kaalaman Facebook page. Yan. Kung gusto nyo po akong tawagan, meron po akong number na nandito po sa title. Ilalagay ko po yung number ko dito. Yan. Smart po yan, yung aking number. Okay, so 0930-022-6404. Yan. Kung di nyo po narinig, ay puntahan nyo na lang po yung title po nitong video na ito. Okay, so nagbebenta ako ng fingerlings sa mga gusto pong umorder. Batangas City po ang aking location. Nagde-deliver po ako sa Laguna,
Cavite, Quezon Province, Manila, pwede rin po. Yan, sa mga karatig na bayan. Okay? So, nagpapadala din tayo sa malalayong lugar. Yan. So, sa mga gustong umorder, message nyo lang po ako. At madali po akong tawagan, madali po akong makontak. May Facebook page po tayo ha. Hito Kaalaman din po ang pangalan po ng ating Facebook page. Okay? So muli maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nanonood at palaging nanonood at nakasubscribe. Maraming salamat po at God bless po. Pagpalain po tayong lahat ng atin pong Panginoong Diyos.